Bago ang lahat, luma muna. Nakatatlong games na itong si Kyrie matapos ang kanyang suspension sa NBA or sa Brooklyn Nets pala. Meron silang 2-1 record para sa Brooklyn since bumalik siya. Sa recent game ni Kyrie, umiscore siya ng 29 points at merong 5 3-point shot para talunin ang Toronto Raptors. So after nga ng kasagsagan ng issue, sinuspinde ng Nike yung deal dito kay Kyrie na may halaga na nasa 11 to 17 million dollars. Kinancel na rin yung release ng bago niyang sapatos. Sabi rin dati ng isa sa mga founder ay tapos na ang relationship nila with Kyrie. Sa pagbabalik naman niya ulit sa NBA game o sa Brooklyn, si Kyrie sinusuot yung kanyang mga signature shoes na mga lumang version. Hindi naman bawal yun, pero ang tanong, pwede nga bang magsuot ng ibang brand ng sapatos si Kyrie since suspended naman siya sa Nike? So ito, disclaimer muna. Ire-reference ko lang kasi to dahil kontrata ang usapan at hindi rin naman nakadisclose lahat ang clause sa kontrata na yon. Ang term na ginagamit nila, suspended. Ang reference ko dito si Kobe Bryant sa kanyang sneaker free agency nung mga time na nagkaroon siya ng kaso. Noon din time na yon, paiba-iba siya ng sapatos sa sinusuot, mga 2003. Ang ginawa kasi ni Kobe noon, nagbayad siya ng $8 million para makawala sa deal sa Adidas. Pero sa clause ng kontrata, hindi pa rin siya pwedeng pumirma ng kontrata sa ibang brand until sa katapusan ng 2003. Kaya noon, tinawag yun ng Kobe Bryant Sneaker Free Agency dahil nakakagamit siya ng iba-ibang brand hanggang sa napunta na nga siya sa Nike kung saan nagkaroon siya ng magandang kontrata doon at until ngayon ay meron pa rin Kobe Bryant shoes. Pagdating dito kay Kyrie, suspended kasi ang term na ginamit. Hindi naman termination of contract or dismissal of contract. Kung gagamit kasi ng ibang brand ng sapatos itong si Kyrie, baka lalo siyang magkaproblema. Since okay na yung issue niya sa NBA at dito sa Brooklyn Nets. Nung kainitan ng issue ay pinatatanggal ng Nike yung mga sapatos ni Kyrie sa mga store. Na ngayon, in good terms na si Kyrie sa NBA at sa Brooklyn. Wag lang magkaroon ulit ng issue. Dahil sabi ko nga yung term na ginamit suspended, pwedeng i-resume ulit ng Nike yung kontrata ni Kyrie. Dahil isa din siya sa mga hawak ng Nike na kasama sa top 10 na merong pinakamataas ng sales ng sapatos. Kaya mahirap din siyang bitawan talaga. Ang dami na rin kasing naging issue talaga kay Kyrie pero hindi siya mabitawan ng Nike. Base naman sa report kaya nasabi ng isa sa mga founder na tapos na yung relationship with Kyrie dahil matatapos na rin yung kontrata ni Kyrie sa kanila. Sa report ay walang balak i-extend ng Nike yung kontrata na yon. Kahit pa nga sinabi dati na kinancel nila yung i-release na bagong signature shoes ni Kyrie na malapit na rin naman kasing mag-expire talaga yung kontrata niya sa Nike. Ngayon ang tanong kung papasok din nga ba itong si Kyrie sa sneaker free agency dahil isa pa rin siya sa merong mataas na benta ng signature shoes sa kanilang brand. Ang Utah Jazz ay merong 5-5 record sa nakaraang 10 games. Sa ngayon, number 4 sila sa West pero sila pa rin ang merong pinakamaraming panalo as of November 24. May rumors kasing meron silang iti-trade. Hindi si Markkanen, nilagay ko lang siya sa thumbnail. Ito ay ang naiiwang tito sa team, si Rudy Gay. Meron kasi siyang 4 points, 2 rebounds at 3 assists per game. 36 years old na itong si Rudy Gay pero meron pa siyang $12.5 million na natitirang kontrata sa loob ng 2 taon. At next year ay meron siyang player option. Isa pa, si Rudy Gay ang isa sa mga player na hindi pa talaga nakakalagpas ng first round sa playoffs. Last season sa Jazz, hindi siya naglaro sa postseason. Nilaglag ng Dallas ang Utah sa first round kahit nakalamang na sila doon. So inaasahan ni Danny Ainge ay meron tatawag sa kanya para makapag-acquire kay Rudy Gay at sa kanyang kontrata. Or ayaw lang talaga ni Danny Ainge sa history nitong si Rudy Gay na hindi pa nakakalagpas ng first round ng playoffs kung makakapasok sila ngayong taon. Si Jordan Clarkson naman ay tumataas ang average, nasa 19 points, 3 rebounds at 4 assists per game. Sinasagad na ni Clarkson dahil kung mabibigyan siya ng pagkakataon na mapili bilang All-Star dahil nga sa Salt Lake City gaganapin ang game,
pwede siyang mag-decline ng kontrata next year at makakuha ng malaking kontrata dahil ngayon starter na siya. Pero ang nasa all-star level kasi ngayon para sa Utah Jazz as of November 24 ay si Markkanen. 22 points at 8 rebounds per game. Kaso nga lang, botohan pa rin kasi maglalaban sa players at coaches. Sila pa rin ang pipili sa starter at yung mga reserves naman, mga coaches pa rin. Pero pwedeng makialam doon si commissioner. Ang Utah Jazz din pwedeng makapondo ng panalo sa December dahil mostly home game stretch sila. Yung kalaban lang ang hindi ko alam kung madali. At least 37 wins pa ang kailangan nila base yan sa average sa West, either sa top 6 or sa play-in. Yung chance na yon ay nasa first week ng December. Iba na kapag late December onwards. Ang isa pang edge ni Markkanen para mabigyan ng pagkakataon na maisama sa All-Star bukod siya yung leading scorer ay hindi pa siya nakakamintes ng game ngayon. Ang kasunod kasing kalaban ng Jazz ay Golden State sa November 26. 1-9 ang Warriors sa road game pero itong laban sa Jazz gaganapin sa kanilang home court. Ang Jazz naman balance ang record nila sa road game, 6-6 record. Ang Golden State naman isang beses pa lang natatalo sa kanilang home court. Nanalo din sila kanina versus Clippers. Bukod dito pa sa ginawa din ni Wiggins. So ito naman yung update tungkol kay James Wiseman na pinadala nga sa G-League. Pinag-exam pala. Yan nakalagay sa headline. Nag-a-average si Wiseman sa NBA ng 6 points at 3 rebounds per game. Ang status kasi ni Wiseman ay hindi madadaan sa practice sa Golden State mismo. Base yan kay Steve Kerr. Dahil nung pumasok si Wiseman sa NBA, wala siyang masyadong experience. Nung rookie season pa nga niya, nahihirapan pa siya sa rotation bago pa siya magkaroon ng injury. Particular din na umalis agad nga si Wiseman sa college para paghandaan yung 2020 draft. Sabi rin naman ni Coach Steve Kerr, practice pa rin naman talaga ang kailangan ni Wiseman. Pero sa G-League kasi mabibigyan siya ng mas magandang atensyon para mapadali ang kanyang progress. May average siya sa G-League na 16 points at 7 rebounds per game. Pero merong nagsuggest na sa G-League muna talaga itong si Wiseman. May game din kasi sa G-League itong si Wiseman na hindi maganda nilalaro kapag back-to-back games. Base naman din sa article, si JaMychal Green ang pumapalit nga dito kay Kevon Looney bilang sentro. Ngayon, ang ginagawa ng Warriors kay Wiseman sa G-League ay evaluation kung siya ba ay pang-winning piece or mid-season trade candidate. Dahil nga sabi dati ni Bob Myers, kapag mid-season, doon sila mag-iisip kung kailangan nilang gumawa ng trade. So yan muna ang update sa NBA ngayon at magtatrabaho muna yung tagapagbalita ng ma-promote naman. Kaya time.